Part 6. I laughed at my own thoughts. Bahala na si Batman. Asawa ko naman siya, hindi ba? Ano namang masama kung magugustuhan ko siya? Ipinikit ko rin ang mata ko. This week is so stressful, wala na akong time para alagaan si Dan. I want to play with my son, baka nagtatampo na iyon sa akin. I was about to open my eyes when I felt a soft thing that was pressed against my temple. You should rest, yun lamang ang sinabi niya at saka iginiya ang ulo ko sa balikat niya. Para naman yung naging trigger, agad akong nakaramdam ng antok at nakatulog. Nagising ako ni Greg nang makarating sa hotel, may restaurant kasi sa ibaba naman pina-reserve niya para sa amin. Kinuha niya ang coat sa hita ko at isinuot iyon, may kinuha siyang paper bag sa compartment sa gilid ng upuan saka iyon inabot sa akin. The dress I am wearing is ruined, natanggal ang isang strap kaya niya siguro ako binigyan niyan. Change, I'll wait for you outside, sabi niya. Wait, how about your driver? I asked. Do you think I will allow him to watch you while you're changing your clothes? Nakataas na kilay na sabi niya sakin, nakaramdam ako ng pagkahiya sa tanong. Sorry. Nasabi ko na lang, antong hininga ito pero hindi ito gumalaw sa kinauupuan sa kamat aman akong tiningnan. I'll stay then, sabi niya. Ha? Ano? Magbibihis ako, lumabas ka na, sabi ko. Look, I'm your husband after all, we already had many times, nagkaanak nga tayo, kaya normal lang na makita kitang nagbibihis. Nagkibit balikat ito. Inirapan ko siya saka nadahan daw ang inalis, ang dress na nap unit, isinuot ko ang laman ng paper bag. It's a white long sleeve polo na pangbabae, saka faded jeans, inisert ko, ang polo sa jean na suot saka inayos ang buhok. You still look sexy in that damn polo, I want to rip it off. Nakangising turan nito, I gave him a punch on his right shoulder. You're crazy, sabi ko. Proud naman niya pang sabi, I rolled my eyes, stop playing around idiot. I might fall from your charms. Let's go, sabi niya, nauna itong lumabas saka inilahad sa akin ang kamay. Tinanggap ko iyon, nang makalabas na ramdaman ko, ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko na parang ayaw niya nang bitawan. Naglakad kami papasok sa hotel, saka naman sumakay sa elevator patungo kung saan ang restaurant. Dagdag, nang makapasok sa entrance agad kaming sinalubong nung naka-uniform na babae. I think manager siya rito, nakita ko sa nameplate niya. Any reservation ma'am, sir? She asked. Hindi maayos ang pagkakabotones ng suot niyang uniform, ewan ko parang sinadya niya or talagang nagulo lang, she even smiled playfully at Greg who's not even paying attention to her. Valencia, table 43, sabi niya nang hindi ito tinitignan. This way, Mr. Valencia and Miss. Taas kilay nitong sabi. She's my wife, sagot niya. Ang kamay niya na kanina nasa kamay ko ay bumaba na sa bewang ko, ako naman ngayon ang nagtaas ng kilay. Huyu ka. Sorry, Mrs. Valencia, sabi nito iniyuko nung manager ang ulo sa pagkakahiya. It's okay. Ngumiti lamang ako, lumayo ako bahagya kaya Greg at lumapit sa babaeng manager. Mauna ka na sa lamesa natin Han, kakausapin ko lang siya about sa menu, sabi ko. I crossed my arms after nung makitang nakatalikod, nagsimula ng maglakad papunta sa second floor si Greg. You should wear your uniform properly, hindi yung sinasadya mong, hindi naka-buttons ang pang-itaas na butones. I said saka binutons ang uniform nito sabay tapik sa pisngi. Pinasadahan ko siya ng tingin at bumulong. Are you trying to flirt with my husband? I asked. Tinaasan ko siya ng kilay. Anong akala niya sakin, hindi ko napansin ang kilos niya. I am sorry ma'am, I stopped her from talking. Just because I didn't react, that doesn't mean I didn't notice. Stop flirting, you won't win naman. I said at saka ito inirapan at naglakad na paalis. Ka-stress ng babaeng yun, nanlalandi pa alam nang may kasamang babae. Umakyat na ako saka hinanap si Greg, nang mahanap agad akong nagtungo doon at umupo sa upuan. Are we expecting someone? I asked. Ipinasundo ko si Dan, he will be here any minute. He said. Okay, sagot ko. Did you pick a fight with the manager? He asked. Ha? Pinagsasabi mo dyan, pagmamaang-maangan ko.
I saw you, kinausap mo siya, what is it all about? Patuloy pa rin ito sa pagtatanong. It's nothing Greg, sagot ko naman. Liar, I know you, kinakausap mo ang mga taong alam mong hindi mo magugustuhan, sabi niya. He knows me very well. She's trying to flirt with you, I said. So what? I don't give a damn about her, sabi niya. Whatever, I said. Mama, Papa, narinig ko ang boses ng anak. Ukapado namin ang buong floor kaya kami lang ang narito sa taas. Hey kiddo, how's school? Agaran tanong ni Greg at sinalubong ang anak namin. It's good po. Look, I even got 5 stars because I answered my teacher's question earlier. Proud na sabi niya. Wow, congrats kiddo, what toys do you want? I'll buy it for you, sabi ni Greg at saka pinaupo ito sa upuan. I'm okay with my toys, papu papa. Just promise me you won't leave us again, sabi niya. Napatingin agad sa akin si Greg, nakita ko ang pag-igting ng panga niya, pero agad itong nawala nung magpatuloy, ang anak ko sa pagkukwento. Mama always stress herself at work just so she can buy the things I want, ayoko pong nahihirapan si mama, papa at dahil nandyan na po kayo, alam ko pong aalagaan niyo si mama gaya ng ginawa niya sa akin, sabi nito sabay ngiti kay Greg. My son, he's already growing, parang noon lang nasa sinapupunan ko pa siya. I will, my son. Papa loves mama so much. Papa will take care of her. We will take care of her. All right kiddo. He asked. Opo, masiglang sabi niya. I know sinabi niya lang ang mga katagan iyon para hindi niya kami pagdudahan, he's a smart kid, madali niyang naiintindihan, ang isang sitwasyon kahit pa pinanunood niya lang iyon. Greg called the waiter para maipasok na ang pagkain namin. We started eating, after that naglaro silang dalawa, hindi na nga makapag-ante na umabot sa unit namin. Unit namin, ang sarap naman sabihin nun. Umakyat na kaya tayo at nang makapaglaro kayong dalawa? I asked. Mabuti pa nga, sabi niya. Umakyat na kami sa condo unit namin doon naman sila naglaro. They bond all the time, hindi pa nga nakakapagbihis si Greg at naka-business attire pa rin ito, even my son, he's still wearing his school uniform. Nagkikilisyan silang dalawa sa sofa, habang ako naman ay nakatayo lang sa gilid habang pinapanon sila. This is my home, they are my safe haven and I love them both. Bihis muna kayo, pinapapawisan na kayo. Komento ko. Why don't you join us mama? Dan asked. Tiningnan ako ni Greg saka siya lumingon kay Dan, magkasabay pa silang tumango saka ako inatake ng kilati. Oh no, that's not a good idea. Don't you dare Greg. Huwag kang lalapit. I said, napatili ako dahil sa biglaan nitong pagyakap sa akin, tumatawa naman sa gilid niya si Dan at mukhang tuwang-tuwa. Inangat ako ni Greg sa ere saka ako ibinagsak sa sofa at inatake na naman nila ako ng kilati. Hey, haha, stop it haha, tawa ako ng tawa sila din naman, nagkilisyan kami ng magdamag hanggang sa makaramdam kami ng pagod. This day is tearing, komento ni Greg. Yeah, but fun, dagdag ko. Tiningnan ko ang natutulog na si Dan, sa lap ko ito nakatulog. I smiled, he really looked like his father. Kahit natutulog nakakunot pa rin ang kilay nito. Like father like son eh. He must be tired, sabi ni Greg sabay haplos sa ulo ni Dan. Yeah, I said. Dadalhin ko na siya sa kwarto niya at bibihisan, sabi niya. Okay, I said. Kinarga na niya si Dan at dinala na papunta sa kwarto nito. What happened this day, I will never forget about it, I'll treasure every moment we make as a family. Siguro naman hindi masamang unahin ko muna, ang kasiyahan ko bago ang problema hindi ba? At saka this is our first bonding na kompleto kami, mostly of my years way back in States, it was only me and Dan, now we were playing with his father. The man I wanna be with in my entire existence. Even if he's heartless sometimes, he is still my husband. It's another day for me, and it's Saturday meaning wala akong pasok, Sabado at Linggo, ang ginawa kong rest day para naman maalagaan ko rin si Dan. I'm in the bathroom, naliligo para naman ma-refreshan ang utak ko, Greg is still asleep,
He's probably tired because of our bonding yesterday. Matapos maligo isinuot ko lang ang simpleng dress na kulay puti tas may paw prints na design, naisip kong mag-adopt ng aso kung papayag si Greg. Nagsusuklay ako habang palabas sa banyo nang biglang may yamakap sa baywang ko. He sniffed my neck and my hair. My wife smells amazing, komento niya. Thank you, yun lang ang sinabi ko bago ikanalas ang kamay niya sa baywang. Where's my good morning kiss? He pouted like a child. Looks like he's in a good mood. Later, sabi ko at commendat rito. Naglakad na ako palabas sa kwarto namin at saka kumatok sa kwarto ni Dan, binuksan ko ang pinto at pumasok. Good morning, baby, bati ko. Nakaupo ito sa kama niya habang kinukusot ang mata gamit ang kamay. Good morning po, sabi niya. I gave him a kiss on his cheeks. Come let's take a bath. Punta tayo sa bahay ni Lolo and Lola, sabi ko. Talaga po, tanong nito, tumango lang ako. Bibisitahin muna namin sila mom bago pumunta sa ospital kung saan nakakonfine ang parents ni Greg. Sige po, masiglang sabi niya saka tumalon sa kama at naunang pumasok sa banyo. Tinawanan ko lamang siya saka na sumunod. Matapos siyang paligan binihisan ko siya ng simpleng polo shirt at pants saka pinasuot ng sapatos. I'm done na po mama. Sabi niya, okay, let's go. Masayang sabi ko. Lumabas na kami sa kwarto saka nagtungo sa kusina. Hindi ko pa pala nasasabi kay Greg. Han, aalis kami at bibisitahin sila mom, sama ka. I asked. I'll come with you, sabi niya. Okay, magbihis ka na, sabi ko naman. Tumango lang ito, nag-antay kami ng ilang minuto saka siya lumabas. Nakakulay puting long sleeve at white na khaki shorts, nakatupi hanggang siko ang long sleeve na suot. Dim man he looks hot. Nakaputi kami lahat, mukha tuloy kaming dadalo sa kasal, dahil pare-pareho ang outfit namin. I grabbed my purse in the coffee table, doon ko kasi yun nilagay kahapon. Saka na kami umalis sa unit at sumakay sa elevator. Hawak ko sa kabilang kamay ang purse saka naman hawak ni Greg, ang kamay ko sa kabila, nasa kanan naman niya si Dan. Kung titignan sa mga hindi nakakakilala sa amin magmumukha kaming masayang pamilya, masaya nga ba? I erase those thoughts, maybe I should enjoy this moment right. May hangganan din ang lahat. Pinagbuksan kami ni Greg ng pinto, pumasok naman kami. We're using his limo kaya naman pang celeb ang dating namin. Nag-drive na yung driver papunta sa tinutuluyan nila mom na exclusive suite, ang mas maganda sa suite nila may face detector which is under my Tita Presley chains of hotels. My mom big sister not to mention she's in Japan with her family, gusto niya nga akong mag-manage sa company niya, but sadly nasa pangangalaga ko na ang company ni dad. Hindi ba busy sa company mo? I asked. No, kaya naman nilang magtrabaho kahit wala ang CEO, he proudly said. Aha, how about the projects or proposals na kailangan I approve? Tanong ko uli. He rested his head on my shoulder saka inamoy-amoy ang leeg ko. I want to have time with you too. Gusto kong bumawi sa mga panahong wala ako sa tabi nyo, sabi niya, tinapunan ko nang tiningin si Dan na busy sa paglalaro sa iPad nito. Agad na hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko. Okay, yun lamang ang lumabas sa bibig ko. Ilang minuto lang ang tinagal ng pagdadrive papunta doon sa hotel. Nang makarating lumabas na kami saka na tinanong ang room number nila mom. Pinapasok naman agad kami nila mom alam kong ininform sila ng taga front desk about sa amin. Lolo Lola, alam niyo po ba nakakuha po ako ng 5 stars sa Shul, sabi ni Dan. Talaga ba apo ko? Ang galing naman pakis nga si Lola masayang sabi ni mom. Nginitian ko lang si mommy habang pinapaulanan ng halik si Dan. Nasa balkonahe sila dad at Greg mukhang may importanteng pinag-uusapan. Mom, hindi po kami magtatagal, bibisitahin din po namin ang parents ni Greg, I want to see them after 3 years, sabi ko. You should. Hindi ko na alam kung anong kalagayan ni Bolay ngayon, just send my regards to her and her husband, she said. Opo, mom, sabi ko na lang. Ilang oras lang ang itinagal namin sa suite nila mom saka na kami nagpaalam para puntahan ang parents ni Greg. Sumakay na kami sa limo ni Greg saka naman ito pinaandar ng driver.
Nasa isang pribadong ospital kami na pagmamay-ari ng kaibigan ni Greg, nandito rin ang mom at dad niya. Nang makapasok kami agad namin tinanong kung anong room sila inilagay. Nasa room 610 po sila Mrs. Valencia, kumaliwa po kayo agad pagtangtang ng elevator sa 5th floor, sabi nung lalaking nurse. Tinanguan siya ni Greg, ngumiti naman ako. Greg instantly put his arm on my waist, natigil naman ako sa kakangiti. What? Strict ang saad ko. Stop smiling. Cold na sabi niya. Ano naman? Alangan namang simenggutan ko siya. Sabi ko. It's just whatever, sabi nito sa kakinarga si Dan at naglakad na patungo sa elevator at sumakay. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti. Is he jealous? Aish. Ba't ka nag-iisip ng mga ganyan? Nagagalit lang siya, yun lang, wala nang iba. I shake my head saka na sumunod sa kanila na kanina pa ako hinihintay. Gusto mo pa lalo siyang ngitian? He asked. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Greg? Ngumiti lang ako, ba't mo ba nilalagyan ng mali siya? Sabi ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Dan, halatang hindi nito nagugustuhan ang nangyayarim. Are you two fighting po? He asked. Agad naman kaming umiling sa kangumiti sa kanya. No, baby, sagot ko. Okay po, sabi niya. Inirapan ko si Greg, kinunutan naman niya ako ng noo, tanggalin ko kaya yung kilay mo. Pumasok na kami sa kwarto nila, agad na sumalubong sa akin, ang mommy ni Greg, medyo tumanda ito sa edad niya noon pero maganda pere naman, ang dad niya naman ay nakahiga sa kama, puno ng aparato, mukhang siya siguro ang napuruhan ng husto. Good afternoon po, mom, dad, bati ko. Nilangon kami ng mom niya, agad naman tumulo ang luha nito saka ito tumayo at hinagkan ako. Look at you, you're so pretty. You really look like your mom, sabi niya. Oo nga po, sabi nila, nasagot ko na lamang. How are you? She asked. I'm fine po, sagot ko. Hinagkan niya din si Greg at hinalikan ang pisngi nito. I'm glad that you two are in good terms now, I hope magtagal kayo. Sabi niya, itinuro niya si Dan sa gilid ni Greg. Is he, oh my grandson, may apo, maligayang sabi niya. Agad niyang niyakap si Dan na yamakap din naman sa kanya saka pinuno ng halik ang pisngi nito. Ang laki niya na I haven't seen him for what? How old is he? She asked. 3 po, turning 4 this coming July, sagot ni Greg. Oh, I see. No doubt it's your son, Iho. He looks like you very much, sabi niya. It's Jean's mom, Jean's. Pa-humble na sabi niya. Yep, he's acting weird when his mom's around. Yeah, sabi niya. Come, have a seat. You have a lot of stories to tell me, sabi niya saka kinarga si Dan. Umupo kami sa sofa. How was your married life, Iho? I didn't know nagtagal kayo ng 3 years, sabi niya. He probably didn't know about our divorce 3 years ago, siguro sila mommy lang at daddy ang nakakaalam. Actually po, naghiwalay kami, sabi ko, nilangon ko si Greg, nakatingin din ito sa akin. What? Bakit naman? I thought you two are in good terms. She asked, nalilito ito. We are, mom, but I have reasons why I choose to split with her instead of continuing our marriage. He said. But we already fixed our marriage, mom, you see. May anak na po kami, agap ko agad para mawala ang pagtataka niya sa paghihiwalay namin. I hope it won't happen again, Iho, kung may pag-aawayan man kayo ayusin niyo agad. Huwag niyong idala sa hiwalayan, they said happy wife means happy life. So please, wag agad kayong maghiwalay, okay? Promise me, sabi nito sa kahinawakan pareho ang kamay namin at agad niya iyon ipinagsiklop. Napatingin kami sa isa't isa ni Greg. I'll make sure that won't happen again, mom, I promise, sabi niya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ngumiti na lang ako bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy kami sa pagkikwentuhan, nang biglang sumagi sa isip ko ang quotang sinabi ni mom. Happy wife means happy life. Ang tanong, masaya nga ba ako?